Good morning guys. Welcome back again to my YouTube channel, Behero TV. And for today's vlog, I just want to share to you yung mga ginagamit kong tools pang vlogging natin. Basically, I have two bag here. First is bag, andito yung mga cams natin, mga camera natin. So I do have two kinds of camera here. Wherein both are DJI. One is the Nano. This one I use it for a extra camera for angling POV shot. Example, pagka nagpa-park ako, yun ang ginagamit ko. Pag may mga montage, siya yung ginagamit ko. Then, and ito naman si DJI 360. Siya naman yung gamit natin mainly sa camera natin pag nagbablog tayo. Also, we do have the DJI mic. Ito yung ginagamit natin. Ay, mag-open. So, ito yung mic na ginagamit natin, si DJI. Also, ito naman yung ating charger, battery pack ng charger ng ating DJI 360 Osmo Nano. And we do have the little stand para dito, tripod sa ating selfie invisible stick na kasama ng 360 natin. So both ito is second hand. I bought it second hand. This this one I bought it brand new. I think almost a year na sa akin tong unit na to. Then I do also have the ND filters ng Nano natin. Pero hindi pa natin ito na gagamit talaga ng todo. Then also, newly acquired natin to, I think is 3 days ago. Ito naman yung DJI Gimbal 7P Mobile. Ayan. Ito, hindi pa natin to na tawag dito. I-utilize ng maigi kasi pinag-aaralan pa natin. So, ito talaga is for iPhone to. Magnets. Okay siya. Labas natin guys. Yan. Pag inangat mo na yan, it's directly it will open. I was actually thinking kung bibiling ko was ito or the 8. Kasi I acquired this also second hand. Medyo mataas pa yung 8. Kaya sabi ko I decided this just to introduce kung paano magmamit ng gimbal. Though I do had before a gimbal, nga lang, hindi siya DJI. It was a OEM basic cam na basic gimbal din. Nga lang, pinenta na natin yun when we were on board, when we were still working on board. So, ayan guys, yung ating mga extra. Then, ito yung modem na gamit din dito. Marami itong purpose. Pag-aaralan pa natin. So, ito yung mga gamit natin, pang-vlogging natin while we are shooting in our BYD Shield 5 Premium. And I just want to showcase to you. So, share ko lang yun, guys. Then later on, we're gonna vlog. Might be we're gonna go again somewhere. Dito lang sa lugar namin. Alright, guys. So, I'll try. Then, itong gamit ko nga palang pinabibideo sa dalawa na to is my new iPhone 17 Pro Max. Nag-upgrade tayo ng iPhone kasi much better needed natin. Bakit? Dahil sa editing niya. We were using before for almost 3 years the 12 Pro Max na binigay na natin sa anak natin. Hindi na natin siya binenta. So binigay ko na sa anak ko. Then now I'm currently using this iPhone 17 Pro Max. And what I am so amazed with this phone is the editing value, editing sequence na ginagawa niya. Napakalakas niyang mag-edit. Though I'm using 368K, 30 FPS, talagang hindi nag-iinit yung telephone. Hindi siya talaga nagkakaroon ng issue. Not unlike dun sa 12 Pro Max ko. May mga lumalabas na na dead pixel. Kaya yun yung
naging choice natin na event. Napalitan na lang siya at ibigay na lang sa anak ko at kumuha na lang tayo nitong unit na to. Then itong 17 Pro Max na nakuha natin also is a newly acquired din to, fresh. So it is second hand. 100% pa yung battery health niya and not even 100 pa yung cycle count. So napakaganda pa niya. Almost 2 months pa lang to as manufactured ng ng cellphone niya. So yun guys. So magbablog muna tayo. Pakita ko sa inyo yung mga purpose ito sa atin. Kaya natin to binili. Then I forgot to mention this Ray-Ban Meta na meron din tayo guys. Ito naman ginagamit din natin to pang POV. Matagal na sa atin to. Pagka tawag nito, magpo-post tayo sa Facebook Reels natin sa ating page. Yan. So pinalitan lang natin yung lens nito. Transition lens. Kasi naka-normal shade lens to eh. So nalagyan natin ng mga ganung accessories kasi hindi siya kumakapit sa ating ilong dahil maliit yung nose bridge natin guys. So meron din siyang ganyan. So ito very effective din to. I use this also pag may mga calls. Pag halimbawa nakikinig ako music, maganda rin ang sound niya. So, pag nag-Facebook ako, then ang nagiging problema ko lang dito guys is yung pagka may mga nakakasalubong kung hindi sila familiar dito sa ginagawa ko dito sa Ray-Ban na to. Nakikita nila, nagsasalita ako mag-isa. Akala nila baka may problema ako or parang may sira sa ulo kasi ang Ray-Ban Meta kasi hindi naman pa well known dito sa Pilipinas eh. So I acquired this almost a year na. Isang ginagamit ko rin to kapag may mga binibili akong product or may mga important transaction ako. Very useful to for safety reasons guys. Napakagaling din ito. So ayan, Ray-Ban Meta version 1 to. So okay na to kung halimbawang short vlogs lang. May 3 minutes naman siyang acquired for video recording. 1080 HD na rin siya guys. 60 FPS kaya niya rin. Right? So now gamit natin yung ating DJI na itong tinatawag na gimbal. So tara, subukan natin siya dito sa labas guys. So gamit natin siya. Tignan natin kung gaano siya kalakas. So pag sinicenter mo, dalawang trigger lang to. Ayan, so magsa-center siya ulit. So binibideo natin ngayon si Dayday. Siya binibideo na gamit ang gimbal. Pero gusto ko lang din matry yung stability nito. Talagang maganda siya. Tumatay. Okay to. Wala siya ganong pair movement. Wala siya ganong strong movement. Basta ka lang nagbibideo. Yan. Kahit anong galaw mo, hindi siya gaano malikot. Unlike pag nakakamay kang cellphone, hawak mo siya, yung movement mo talaga nararamdaman. Ayan. So hindi ko alam kung ano itong mode na gamit natin ngayon eh. Pagta natin ang mode. Ayan. Pinibidyo na natin si Dayday. Yung stabilization niya, hindi natin alam kung gaano kalakas. Siyempre, hindi siya kagaya ng mga DJI natin. So later on titignan natin guys kung ano yung outcome nito. So na guys, pakita ko naman sa inyo kung paano yung pagsunod niya sa tao. Kunyari, ito yung pinaka-module niya para magawa mo yung mga dapat gawin. Ayan, sabihin susundan ka na niya. Ayan o.
So, para to be able to stop naman yan, ganun mo lang yung kamay mo. Pag nag-red yung icon, stop na yan, hindi na siya susunod. So, kung gusto mo naman dito, ganun mo lang din yung kamay mo. Yan. Pero, hindi na siya yung totally sunod na sunod. May part siya dito na nabibideo mo, nakukuhanan mo. Yan, o. Hindi siya yung totally kuma-angle doon. Tapos, pag gusto mo siyang start ng video, ganyan mo lang ata. Ayan na, nag-yellow na. Ayan na, nagre-recording na siya. So, you can see this recording, guys. Ayan. Gusto mong i-stop uli yung stop na yan, hindi na susunod sa iyan. So, yun yung mga mode na meron din siya. Ayan, susunod na siya sa'yo uli. Galing, di ba? Siyang mga mode na, for example, pag pinindot mo to 3 beses, yan, nag-flip sa paharap po yung camera. Then, pag pinindot mo ulit 3 times, babalik siya sa'yo. Ito naman yung pag-portrait. Yan, pang landscape. Yan. Then, ito yung mga modes. Yan. 4 yan. So, hindi pa natin alam. Yan. Di ba natin kung paano ginagamit yung mga to. Yan. So, pag-aaralan pa natin yan, guys. So, yun lang muna ang basic na nakita natin dito kay DJI Gimbal 7P. Yan. Pansin ko, guys, parang hindi sa kanya magandang gamitin yung mga gantong housing na makakapal. Gagamitin mo itong gimbal, dapat manipis lang kasi dapat niya pasok siya dyan. Kasi may sobra siya, oh. So, hindi mo naman siya pwedeng isagad. So, basically, yun yung mga tools natin na ginagamit natin pang vlogging. Ito yun yung acquired natin. Ito, ilaw to eh. Ilaw din na module sensor para kapag PPO, magsa-selfie ka na gumagalaw. Sinusundan ka niya, yan yung pinaka-module. So, gamit naman natin si 360, guys. And kanina, ginamit na rin natin to. So, nakita niyo yung use nito. Ang POV natin to. Especially kapag limbawang yung umaatras ako, nagpa-park ako, nilalay ko sa ilalim ng sasakyan yung cellphone na yan, ay ang camera. Ito talaga sobrang daming use nito sa akin. Para sa akin, sobrang daming use nito. Ito ang para sa akin pinaka-versatile na camera. Compare sa DJI 360 na to, na hawak natin sa iPhone. Ito talaga masabi ko, super versatile nito. Mahaba na rin ang pinagsamahan namin ito talaga. Talagang matagal na sa akin itong camera na to. So, yun lang ang vlog ko dito para sa ating mga ginagamit, accessories na pang-vlogging. And also, dinemo ko rin sa inyo itong ating Gimbal P7 na pag-aaralan pa natin to, guys, kasi marami pa tayong dapat matutunan dito. Kasi marami siyang mga features na video mode na kailangan mong malaman. Pwede mong patamblingin yung mobile mo. And also, kapag gagamitin mo to, kailangan ang housing mo hindi ganito. Yung medyo maliit lang dito, hindi yung ganito kalaki. Kasi talagang hindi niya mahihirapan kasi imuyo ko siya eh. Napakita ko naman sa inyo kanina, imuyo ko siya talaga. So, hindi siya maganda. So, hopefully guys, magustuhan niyo itong vlog na to kasi later on, we're gonna try na makapag-vlog tayo dito sa ating Seal 5. So, chinarge ko siya, I think, the other day pa. Nag-full charge tayo ng 100%. So, hindi na siya ginamit kahapon. It was Saturday dahil we were in the ating kiosk na nagpapagawa tayo. So, ang tendency is nandun tayo maghapon. Then also, nag-church day din tayo kahapon ng Thanksgiving. Kaya, wala tayo dun. So, hopefully later on, makapasyal tayo kasama natin family natin. And ma-vlog natin to say Seal 5 natin again.
So yo, what's up guys? And here we are again, and we are currently in 100% of our battery charge. And tayo ay alis lang tayo di dinner with my family. Sama ko yung aking asawa at anak. So might be we're gonna go in Tagaytay. Let's see kung anong makakainan natin doon, saan tayo pwedeng kumain doon. So we are in 94 guys, and punta tayo ng Tagaytay. Dito tayo lunch din kung tawagin. So on our way tayo, Greenfield. So meron pa rin siyang mga tumutunog dito sa gilid. Parang may mga taga sa loob dito sa gilid ng sakyan. Pero not bothering too much naman yan guys. So drive muna tayo. Alright guys, so dito na tayo sa may King B kakain. Dito tayo nagtagaytay kasi gutom na yung kasama natin. Medyo gutom na sila. So we hit 89%. So dito along sa Nubali lang, sa may Tagaytay Road. Dito na lang tayo kakain guys. So tara, tayo muna natin and let's go. So maliit lang na konsumo natin, 2.1 kilowatts, all EV lang tayo. Let's go guys. Dito lang tayo kakain. Masarap naman dito. Kain food. Ito na sila misis. Let's go. So maraming kumakain dito guys. Mukhang masarap ang menu dito. Ay, hindi yung pinili dyan misis. Ito yung order natin guys. Tayo lang natin. So naman rin na yung beef pato natin and siomai. Titikman natin ito guys. So yan, titikman ni misis. Gusto? Gusto daw. Ikaw, naks mo? Tikman natin. Sarap yung noodles. Sarap yung noodles to. May bata mo. Sarap yung noodles tsaka broth. Panalo dito guys. Panalo. Meron siyang kakaibang lasa. Lalo na yung nilagyan ko na baka. Sumipa talaga ng masarap talaga. Sarap yung sabaw nito. Panalo. Yan na yung quail egg. Quail egg soup yan sir. Masarap yun guys. Hindi tayo nag-extra soup. Sarap yung sabaw eh. Panalo. Tikman naman natin yung siomai. Tenderness to. Sarap no? Sarap din. Sarap soap. Yan yung meat niya, napaka-tender. Tender. Sarap din. Sana natin yung meat eh, panalo. Kalambot. Ito naman yung dumpling. Sarap din ito. Itong kwanto na to. May lasa dito sa King Beach. Ano pala dito? Paray tayo. Pag-isa ko, ending ko dito sa pagmamahal. So, tikman naman natin ito. Quail egg soup nila. Masarap nila. Tikman natin yung soup. Normal. So, ano ba yung order natin? Ayan, fried rice, yang chow, vegan ham, and so okay na yan kasi masyadong marami na. Nag-1 pa tayo kanina. Ang dalawa kasama ko, may ako kumain din. So, okay na yung lasa. Natural taste lang yan. Walang special. So, let's try this chicken. Wala siyang sausaw. Sarap. Ito naman yung fried rice nila. Kaya natin ang konting soup. Sarap ng soup natin pag malakasan. Natin ang konting kanin. So, the rice tayo yun guys. Sarap ang rice.
Tingnan natin. Up din ito, yan chow. Winner. Tignan natin ang gravy. May gravy pala ito. Ate ang lasa. Gravy nila. Okay na natin guys. So last but not the least, try natin itong broccoli. Malalasan niya with broccoli, beef, mushroom, butter, carrot. Try natin. Sarap. Lambot ng baka. Tender ng baka. No? Ang crunchy ng broccoli. Ano yung carrots? Sarap din. Sarap dito sa King B, no? King B, panalo. Yung ying di, wala na. So gamit natin guys is dual camera. So normal camera lang itong gamit natin. Patay siya. Sarap. Dahil pa natin food guys. Di pa natin naubos lahat. Meron pa tayong soup. So try mo natin yung soup. Grilled egg soup. Nalo. So broccoli ulit tayo guys. Sarap nito eh. Sarap ng ano eh, yung crunchy ng broccoli. Ayun yung broccoli. Napaka-tender ng beef. Siyempre, kailangan tignan natin itong cropping. So di na nauso guys, i-take out na lang natin. And after ito, maglalakad-lakad muna tayo. Pero masarap dito sa King B, highly recommended. So doon na tayo kumain guys. Food tayo, dami natin nakakinain. Grabe, solid yung kain natin doon guys, panalo. Dami natin nakain eh. Woo! So nabusog tayo dun sa kinain natin dun sa King B. Ito sa may Tagaytay Road. Sarap ng pagkain. Especially yung beef wonton mami nila. Napakasarap nung sabaw. Paano kaya nila ginawa yung sabaw nun, no? Broccoli rin nila, masarap din. Panalo din. So, pabalik na tayo pero mag-SM muna kami. Kasi para makapag-grocery ng konti si Mrs. Bibili rin daw siya ng pangkulay ng buhok niya. So we are here na in SM guys. And tayo yung mag-grocery at may bibili lang dito ice cream. So 82% na lang siya. So patayin na natin guys. So 13.4 1.3 kilowatts lang guys. Let's go. Dito tayo sa SM. Bibili tayo ng ice cream. Kiko. So while nag-aantay tayo dito, titignan natin itong camera ni iPhone ng dual camera. Okay din pala to. Napakagaling din itong gamitin pang vlogging. Pwede rin itong ipang sa vlogging. Linaw din guys. No? Diba? Okay din siya. Dual camera. So nakapag-shopping na silang dalawa. Yan. Na nakaligayahan ng buhay natin yung dalawa na yan. Tapos yan, okay na. Masaya na sila uli.
So, bayad muna tayo ng parking ticket. So, sibat na tayo. So, we are here sa 4E Car Wash again and magpapogos muna tayo. For almost 5 days tayo hindi nakapagpa-car wash. Since nung nagamit natin to, nag-Batangas trip tayo 2 beses. Then, nakabalik na, di pa tayo nagpa-car wash. So, ngayon natin siya ipapa-car wash ulit. So, we are in 77,926. And time check is almost 6:50 na, guys. So, nakabalik na tayo. Naheaded ko na yung dalawa kong alaga, ang aking asawa at aking anak. So, now it's time for Seal 5 Premium for the pampering time. We're in car wash time for this car, Ligo. So, meron pa rin tayo naririnig na tumutunog dito. Also sa likod, may tumutunog na. I don't know what is that issue. Coming for almost 3 months na itong sasakyan natin. Today is 26. So, how many days to go bago tayo mag 1 month pa. Kaya medyo ginagawa natin ngayon is minomonitor natin yung mga nararamdaman natin sa kanya. Pero yun pa lang naman ang nakikita natin. So hopefully later on ma-sprayan ko siya ng silicone spray. Tingnan natin kung anong magiging effect. So inugasan na yung ating sakyan, guys. Time check is almost 7 na. Nasa lang tayo siguro almost 6:45. Tagal kasi maglinis dito dahil talagang pulin sila gumamit dito. Galing maglinis dito kaya hindi tayo nagpapakarwash palagi. So pag nagpapakarwash tayo, basically at least 5 days na nadumihan talaga siya ng todo. Yun talagang naramdaman natin na talagang kailangan na siya linisin. So itong saka natin almost 1 week na siya kasi hindi naugasan. Kaya talagang kinalinis na natin siya. Yun, no? Almost finish na. Kintab talaga. Nakagrapin coating. Solid. So, yo, what's up, guys? Welcome back again. And tayo dito na sa bahay. Nabalot na rin natin si Seal 5 Premium natin. So, done car wash, done everything na siya. And we take our ride, I think almost 36 kilometers kasi meron tayong hindi nakuha kanina na computation, which is yun yung papuntang SM hanggang Bakay. So normally pagka ganun ang biyahe ko almost 8 to 10 kilometers. So mga 32. So kung 76, okay pa rin yung battery. Kasi kung 30%, if you're gonna base 30% per kilometer or per percent per kilometer, okay pa yung battery natin. So that is only my idea, guys. So huwag nyo isipin yan. Mahalaga, okay pa naman yung ating sasakyan. So ayun na nga, ang recap natin was pinakita ko sa inyo yung mga accessories natin, yung ating na ginagamit sa pagbablog. Then also, kumain din tayo dito sa King Bee, which is a highly recommended Chinese restaurant, guys. Napakasarap ng Chinese restaurant dito. Panalo yun. Along Tagaytay Road lang, kung taga Santa Rosa ka, must try itong restaurant na to. Sarap. And also, napunta tayo SM, nag-grocery yung konti, bumili lang yung aking magina, kung ano-anong binili nila. And umuwi na tayo. So, we made a total of 32, 34 kilometers sa tinakbo natin in 100% battery, naging na siyang 76%. So then if ever meron tayong maisipang kung anumang vlog na magagawa natin, we're gonna do so. Para naman may iba naman ang ating vlog. So wala pa tayong camping, it might be in the next few days makapag-isip kami ng camping ni Mrs. kasi nalalapit na yung pagbubukas ng tindahan. So might be we're gonna focus there kapag vlog tayo doon, guys. Kapag food vlog naman tayo, vendor vlog gagawin natin doon. So, yun ang magiging activity natin in this coming few days na mangyayari. So, hanggang dito na lang ating vlog, guys, for our food vlog and mixed with family vlog. And hope you like it. Please subscribe to my YouTube channel, BR TV. Follow my YouTube channel, Facebook, TikTok. Hit the like for my algorithm.
also my notification, guys. Again, hope to see you in my next vlog. Salamat sa Diyos. Nga kanawa. Peace.